Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O di ano niya Mr. Maravillas yung mga latest na kaganapan, latest na ganap ngayon. Ito yung balita ngayon mga kababayan mula sa GMA News. Ang gusto ng mga House prosecutors po, si Sara Duterte mag-appear sa impeachment trial. Hindi yung puro drama niya mismo, pupunta doon sa Senado pagkatapos di man pala haharap sa impeachment trial. Magpapapress con lang pala mga kababayan ng minimo rise na Invictus. Isang linya lang pati yung minimo rise. Tapos si Sulaika Lopez, mga kababayan, sinumpi na si Sulaika Lopez, yung kanyang chief of staff, ayaw ding magsalita. At ang sinabi, prepare for Typhoon Sara. Typhoon Inday pala. Di ba, mga kababayan? Kailangan simulan na po, mga kababayan, ni Sara Duterte. Patunayan na niya yung kanyang pag-amo na bloodbath. Hindi yung puro kwento, puro ablada, sabi dito sa amin. Puro kasanaan niya tabil. Puro daldal. Di ba, mga kababayan? So ito yung hamon ng House prosecutors po. Dapat tumarap si Sara Duterte kung talagang naniniwala siya na hindi siya guilty sa pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pangatawanan na niya na it is a freedom of expression. Di ba, mga kababayan? So sabi po ni House Prosecutor Isabel Maria George Zamora Jornada, member po siya ng House Prosecution Panel, yung presence niya, yung mismong pagsasalita niya ay kailangan para maipaliwanag niya ng personal yung kanyang side. Tama, hindi yung puro haka-haka tayo tulad ng ginagawa ngayon po ni may sariling interpretation si Panelo. Ipakita ko sa inyo yung palusot ni Panelo, mga kababayan. Ito sabi ni Panelo, walang threat. Humihingi siya. Si Sara Duterte daw, humihingi ng saklolo lang sa sambayanan. Ang layo ng interpretation po, mga kababayan ni Panelo. Yung pagbabanta daw, mga kababayan ni Sara Duterte, hindi man yung pananakot, hindi man yung threat. Walang threat, kundi umingi daw lang ng saklolo si Sara sa taong bayan. Ganon katindi mga kababayan ng kwento ito si Panelo. Yan sabi niya, former presidential spokesperson Salvador Panelo maintained that Vice President Sara Duterte's controversial remarks in a viral November 2024 video were not threats but an appeal to the public for protection in justice. May ganon na interpretation si Panelo. So, pag humingi pala ng saklolo si Sara, kailangan niyang una, pagmumurahin yung ating Pangulo, si Lisa Marcos, si Martin. Pagkatapos, sasabihin niya na may kinuha na siyang mamamatay tao. Yan pala, mga kababayan, yung pamamaraan ni Sara sa paghingi ng saklolo na may kinausap na siya na mamamatay tao at sinabi pa, no joke, no joke. Isa pang pamamaraan, mga kababayan, ni Sara ng pagsaklolo sa ating sambayanang Pilipino, paghingi ng saklolo, sabi ni Panelo, yung ini-imagine, mga kababayan, ni Sara na tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Kung ganon, mga kababayan, talagang napaka-weird ni Sara Duterte. Ganon ang kanyang pamamaraan ng paghingi ng saklolo sa sambayanan. Nangontrata ng assassin para patayin yung ating Pangulo si Liza at si Martin Romualdez. At kinonfirm pa niya sa interview. Nasabi Panelo argued that Duterte's statements
were conditional and should not be interpreted as a criminal threat. Nagsusumbong siya sa taong bayan na mayroong threat sa buhay niya at hinihingi niya ang tulong ng taong bayan na kapag pinatay ako, itong mga pinaghihinilaan ko, iganti ninyo ako dito. Humingi ako ng katarungan sa inyo, sabi ni Panelo. Very specific yung sinabi ni Sara na may kinausap na siyang tao at sabi niya, he said yes. Assassin, mamamatay tao. Kasi sinabi niya, kinausap niya yung tao para patayin si BBM, si Lisa, at si Martin Romualdez. Hindi yung taong bayan, specific person yon. Kung gagawa ka Panelo ng palusot, yung kapanipaniwala naman, hindi yung ganyan, napakalayo. Iba po mga kababayan, kaya hindi ka na nanalo sa eleksyon. Kasi pag nagsinungaling ka talagang puro kasinungalingan, malayo sa katotohanan. Yan, ginawa niya ng kwento. He insisted that the Vice President was merely calling for help should anything happen to her, adding that walang threat, humingi siya ng saklolo sa sambayanan. Kaya sabi ng mga nag-react, sabi ni Nati Binluan, di kami tanga, ikaw lang, Panelo. Sabi ni Seo Saiden, hindi na ako magtaka kay Atty. Botiki, lahat ng client niyan, kulong, lahat, talo. Kaya wala na akong naririnig na client si Panelo. Parang zero na, kaya dumikit na lang nagdumikit kay Digong para may retainer siguro. At saka kay Sara. Baka yung kampo na lang ng Duterte, mga kababayan, yung kliyente ni Panelo. Wala nang gustong kumuha na iba. Ay nako, busy palagi sa propaganda po. Wala man lang tayong nakikitang tinatayuan po niya, tinatayuan bilang kliyente ni Panelo. Hindi tulad po ni yung lahat na yata siya yung kinukuha. Lahat ng pusakal, si Topacio. Ay, Topacio. Yan, marami yon. Mga kababayan na kliyente, puro pusakal. Ay, nako talaga po. But anyway, balikan natin mga kababayan, itong si Representative Prosecutor Zamora nang sabi, dapat marap si Sara. Yan, sabi niya, gusto natin as prosecutors na mag-appear ang ating Vice President, ang ating respondent. Sana po ang ating public, ayun din ang kagustuhan. Dahil gusto natin siyang humarap, gusto natin siyang sumagot sa mga allegations, charges against her. Dapat lang talaga magpakita siya sa impeachment trial niya. Wala niya kaming idea kung pupunta siya. Ang balita lang namin na nag-inquire sila kung pwede silang magdala ng catering, refrigerator, coffee maker, the like, baka pumunta. Pero we don't know for certain, sabi po ni Zamora. Si Zulaika Lopez siguro baka pumunta yon, mga kababayan, at pumunta din si Sara. Pero hindi siya testify. Tulad ng nauna, nag-refuse na manumpa yung sa Congress investigation, mga kababayan, ng Committee on Good Government, di ba? Tapos hindi man sumagot ng matino. Siya na yung gusto mag-imbestiga, siya yung nagtatanong. Napaka-entitled po ni Sara Duterte. Tama itong sinabi ng isang congressman, dating congressman ito. Nakakalimutan ko lang yung pangalan niya. Ikuha na lang ninyo kung naalala ninyo kung sino ito na congressman, mga kababayan. Sa interview, sakto yung kanyang
description kay Sara Duterte, pakinggan po ninyo. Sara Duterte, hindi niya kayang irespeto ang Yan na. institusyon natin. Kalimutan ko sinong congressman yan. Yung mga congressman eh. Kasi nung araw, nung nakaupo ang tatay niya, kaya niyang palitan ng speaker. At pinalitan niya si Alvarez. Yeah. Di ba? Yes. Oh, binanayobra niya. From heaven Bautista to earth, yata. church, Nakakalimutan ko. Mayor of Davao. Can you imagine that? Mayor of Davao, kaya mong palitan yung Speaker of the House. Sino nga yan? That is the fourth most powerful person in the country. Pinalitan niya, nilagay niya si Gloria Arroyo, di ba? Si Arroyo. So ngayon, kung pinatawag na siya ng Congress, pupunta siya ron, pero ginabastos-bastos siya, ayaw niya sumagot, ayaw niya mag-oath, di ba? Sisigawan niya, bloodbath daw, pag di na sige, subukan niya dalhin sa sa Senate ito, bloodbath ito. O kaya may problema siya because of her attitude. She is an entitled brat. Ano? She does not want to act like a true vice president. She does not have decorum. Entitled brat niya, si Sara. Yan ang problema. JB Bautista yata yung pangalan niya. Ikaw ang susunod Dating congressman. Kung may mangyari kay BBM, ikaw ang magiging pangulo. Oh, di ba? Dapat pakita mo naman na ikaw ay matinong tao, disente. Tama. Na posibleng maging susunod na Pangulo. Siya ang magiging susunod pagka may nangyari kay BBM Okay. Kaya yung sinabi niya, papapatay niya. Kumuha na siya ng papatay. That's really very self-serving. Hindi ko ito lang dapat makunting na siya. Oo. Ang problema kasi kay Vice So yun, mga kababayan. hindi Sakto. Kaya sabi ni, andali, binastos mas sabi ni Ronnie Obrador, ito niya yung 3 pillars of proper decorum, of true statesmanship. Number 1, respect. Number 2, self-control. Number 3, awareness. Ito ang wala kahit isa, si Sara. Ni isa wala doon. Kaya yan yung inabot niya. Entitled brat, mga kababayan, si Sara Duterte. Nasanay sa kanyang tatay. Hindi naturuan ng matino. Kasi sabi ko nga, mga kababayan, yung magtuturo, hindi man matino. So, wala talagang matututunan na matino. Di ba po, mga kababayan? Ngayon, i-share ko sa inyo itong opinion, mga kababayan, na pinost ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascona. Napakaganda nito na kanyang opinion, mga kababayan, personal opinion, post niya. To whom it may concern, sabi niya. I'm not the sitting chancellor of the Philippine Judicial Academy. I retired from that position in 2021. Neither I am a grandmaster in chess. I am only a chess lover and enthusiast, although sometimes capable of being a worthy adversary. I stand by my personal opinion and believe that the prosecution has successfully proven through the NBI witness and upon a question propounded by no less than Senator Judge Alan Peter Cayetano, the criminal intent of threat to kill on the basis of their assessment of the capability of the person threatening to carry out the threat. It is my understanding of case law that how the threat was received by the persons threatened, including naturally by those mandated to protect them, is one of the ways of judging the intent behind the threat. This, of course, does not mean the respondent now stands convicted. The prosecution has, in my view, shifted the burden of the evidence to the defense, which can still rebut and correct the drawn conclusion. The respondent herself can personally or through counsel prove that she was not serious or that her action was justified by a perceived threat against her. This is, after all, not a criminal case but a case for accountability from the second highest official of the land. She still has to be heard to account for her actuation in question. It's not
game over. Rather, it's ball is in play. Is in play, sabi po niya. Kaya dapat si Sara talaga mag-appear at ipaliwanag niya kung seryoso siya. Kaya lang, sinabi na niya na no joke. No joke, no joke. Ngayon, ang burden, sabi ni retired Justice Ascona, nasa defense na, paano ninyo babaliktarin ang no joke ni Sara Duterte? Di ba? Kaya sabi po ni Justice Ascona na probara, na prove ng NBI, a witness sa pagtatanong mismo ng Senator Judge na dumagdag pa sa defense. Ibig sabihin, nadiin pa sa pagtatanong niya. Kasi sa pagtatanong po ni Alan Peter Cayetano, tinanong niya kung ano yung opinion doon sa threat. Conditional niya. Conditional niya, pero absolute yung threat. Lalong nadiin po, mga kababayan, si Sara Duterte dahil sa pagtatanong ni Senator Judge and Defense Counsel Alan Peter Cayetano na talagang may criminal intent, mga kababayan. Absolute na niya yung absolute yung pananakot, yung threat ni Sara Duterte. O, di ba, mga kababayan? Anyway, bukas abangan natin si Zulaika. Kung pupunta, mga kababayan, kasi sinumpe na mag-appear po July 13 and 14. At titingnan natin kung pupunta si Sara to testify o kung hindi, pupunta siya doon para lang suportahan, moral support kay Zulaika Lopez. O baka, para nandun siya, may pressure kay Zulaika. Huwag kanyang bibigay. Baka niya biglang ilaglag mo ako. O, di ba? Pag ganun, mga kababayan, malamang ma-hospital uli si Zulaika. Tulad ng dati. At noon si Acosta, di ba? Ganon, naninikip yung dibdib kasi hindi makapagsabi ng totoo kasi tinitingnan ng matalim ni Sara Duterte. O, di ba? Hindi makapagsalita ng totoo tungkol kay Mary Grace Piatos. Ito, pakinggan ninyo. Ano po yun? Nanginginig po, ma'am. Gina Acosta. Bakit po kayo nanginginig? Bukod po sa nanginginig, ano pong nararamdaman nyo? Hindi naman po ako sumisigaw. Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Grace Kasi Patos. po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, I hope you acknowledge na yun pong sinasabi niyong ginawa ni Colonel Chica. Yun po'y trabaho niyo as a special dispersing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am. Si Sara. Na ko po kay Sir La Chica, ma'am. I heard you, ma'am. Yes, ma'am. We will just proceed with the question. Tell me pag hindi niyo na po kaya, I will stop. Ano po, you just answer from what you believe is true to yourself. Ngayon, nanikip yung dibdib, mga kababayan. Tinakbo sa ospital. Ganon din si Zulaika. Malamang maulit. Kasi nasa tabi niya si Sara Duterte, malamang. Kaya nagpasiguro ng caterer. Abangan natin bukas, mga kababayan, kung ano yung mangyayari.